Isang taon na mula nang ma-takeover ng San Miguel Corporation ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. 900 billion pesos daw ang kikitain ng gobyerno mula sa pagbenta nito sa NAIA. Pero tanong ng anti-privatization groups, saan nga ba kukunin ng target na kita na yan? Pero, ang mas importanteng tanong, kailangan bang kumikita ang mga paliparan at pantalan? Hindi ba't mga importanteng serbisyo ito? Ayon sa grupong migrante, ang pamahalaan ang dapat nagbubuhos ng pondo para sa mga public utility gaya ng airport na nagbibigay ng critical na serbisyo para sa publiko. At dahil serbisyong pampubliko ang airport at transportasyon, hindi mahalaga kung kumikita ba ito o hindi. Ang NAIA Terminal ay pag-aari ng Pilipinas. Hindi ito dapat isa pribado. Tubo ng korporasyon ng araw at hindi serbisyo ang prioridad kung privatize na ang isang public utility gaya ng airport. Para sa grupong migrante, ibig sabihin nito, tataas ang singil, renta at bilihin sa airport na sasaluhin ng mga ordinaryong commuter at OFW. Siyempre, hindi lang mga OFW ang maapektuhan nito, pati yung mga local nating mananakay, tataas na rin ang mga bayarin. Pati ang mga nandyan na mga pasilidad sa loob ng NAIA International Airport ay siyempre maapektuhan. Magtataas ang kanilang upa, magtatanggalan ng trabaho, ang mga mababawasan ng mga manggagawa dyan. Ultimo tubig na bibili natin sa loob ng International Airport o NAIA ay tataas na rin. Mula nga nang makuha ng New NAIA Corporation ng San Miguel ang operasyon ng NAIA, malaki ang itinaas ng mga renta at bayarin sa NAIA, lalo na sa mga concessionaires. Mula sa 700 pesos per square meter na renta, naging 3,200 pesos na raw ito ngayon. Marami na ring maliliit na negosyante ang umalis at mga empleyadong natanggal sa trabaho. Hiling ng isang grupo ng mga abogado na ipawalang bisa ng Supreme Court ang kontrata ng San Miguel at NAIA. Ayon sa kanila, magbibigay daan ng ganitong kasunduan para makontrol ng mga korporasyon ang pag-operate sa public utilities sa halip na protektahan ng public interest. Ganito rin ang hiling ng grupong suki. Ang gusto din namin, pwedeng mag-issue din ng executive order ang gobyerno para itigil yung napipintong pagtaas. September 14 na kasi. So, malapit na, ilang araw na lang, wala pa rin nilalabas sa TRO. So, ang gusto natin, gumawa ng mga immediate relief, immediate measures para matigil yon kung hindi pa naglalabas ng Supreme Court. Dagdag pa ng Suki Network, dapat din questionin kung bakit sa San Miguel Corporation napunta ang kontrata ng NAIA. Sa katunayan, inaprubahan ng Marcos administration ang kontrata sa San Miguel sa loob lang ng 47 days. Sa aming palagay, ito rin ang isang uri ng korupsyon, no? Itong lopsided and onerous contract na ito. Ito ay korupsyon sa pagkikipagsabuatan ng gobyerno sa oligarko na si Ramon Ang, na alam natin kopong-kopo niya ang napakaraming proyekto ng gobyerno. Para sa grupo, dapat mapanatiling isang public utility at hindi negosyo ang NAIA at iba pang transportasyon. Dito raw at hindi sa ilalim ng privatization, matitiyak ang dekalidad na serbisyo para sa mga Pilipino. Ito si Jason Majus kasama si Rinoa de la Cruz at Princess Laus, nag-uulat para sa Alam.